Talagang may hocus-pocus na nangyayari dito. Magkano kaya ang bayad nila kada isang tao? Kasi nga, may bribery daw na nangyayari dito. Napag-usapan na yan, sinabi ni Bato, may bribery daw. Magkano ang bayad? In simplest Wag naman- terms. Wag naman tayo masyadong binobobo. Bobo naman talaga tayo. Pero wag naman masyado, di ba? So, tinatanong na dito kung kaninong interest yung pinoprotektahan nila. Dito na ngayon pumapasok yung usapin ng Iglesia ni Cristo. Malinaw. No, yung pressure sa isang malaking religious group, yung pressure sa mga botante sa Mindanao, no, so at yung possibility na yung i-impeach nila ay tatakbo at mananalo sa 2028. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at ang magiging topic po natin sa araw na ito, etong si kung mapapansin ninyo dyan sa kanyang caption, Iglesia ni Cristo, pinipressure ang mga senador. Pero bago uminit yung ulo natin, bago tumaas yung mga BP natin dito, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa ibang pangong ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at habang pinapanood po ninyo itong video na ito ay sana po maiwasan ninyong tumaas ang inyong mga blood pressure. Pabayaan na po ninyo, si Boss Rick na ang bahala dyan. Ang gawin po ninyo, mag-relax lang kayo dyan, manood kayo, at kung ano man ang opinion ninyo, i-comment ninyo dyan sa baba dahil bibirahin natin, iriribat natin itong ob na itong Go Philippines. Oh, yes. Kumana na naman ito, kaya kailangan na naman nating patahimikin itong ob na ito. Mas maganda, panoorin natin yung kanyang video at doon tayo gagawa ng reaksyon kung ano yung mga sinasabi nito sapagkat iriribat natin yung mga issue na pinag-uusapan nila rito. Sa totoo lang, para meron kayo idea, tatlong mga ob itong mapapanood natin ngayon na nag-uusap na pare-parehong mga ob. Kaya huwag na natin patagalin yung video, panoorin natin ng sabay-sabay. Go Philippines! Pasok! Pag-usapan natin ngayon, yung pahayag po ng isang analyst na kung saan sinasabi nito, ang mga pabor daw kay Sara Duterte ay pinipressure ng Iglesia ni Cristo. Paano nga ba nangyari yon mga kababayan? Sino nga ba ang tunay nating kalaban talaga? Ang mga Duterte o ang kapatira ng Iglesia ni Manalo ay este ni Cristo mga kababayan? Ako, marinig ako ng nanay ko, baka mapagalitan ako nito. Mabuti na lang, uuwi lang ng probinsya. Mga kababayan. O ito, pakinggan natin. Kagulo-gulong usapian dito sa impeachment trial ni Remy Sara. Legit na ba to? Pwede ko na ba itong ipasok pa? O wait lang. Hinihintay ko ang go signal dahil nalito ako. Okay na pala. Ang ating political analyst at suki na sa napakaraming programa, si Sir Ronald Llamas joining us on the line. Sir Ronald, good morning. Rika at Christian joining you today. Hi sir, good morning po. Magandang umaga, Rika at saka Christian. Happy Independence Day! Happy Independence Day! Late pala tayo. Oo nga, sir. Pero tuwing Sabado, nandito na kayo, di ba? Nanggugulo lang. Oo. Susunod, everyday na rin, mahihila na natin to si Sec Ronald. Ayun po, ang nangyari sa impeachment complaint, ipinasa na naman ng Senado sa lower house. Pero sabi nila, no, maayos naman yung ginawa namin. That's why we certify this as good. Di ba? Na dumaan sa tamang proseso and all that. Ano na mangyayari ngayon, sir? Not knowing what's going on in my business. Ako naman, ang bilis naman ng patalastas yan, sir. Pinatanong pa lang, may patalastas na agad. Anong ginawa ng House? Dahil dalawang separate constitutional bodies, ang Senate at saka Sir Congress. Tony. Ang trabaho ng Congress, mag-impeach. Ang trabaho ng Senate, mag-convict o mag-acquit. No, hindi pwedeng ibalik yung impeachment. No? Walang ganung klaseng elements sa ating konstitusyon. Kahit Balik ka, sir, ngayon meron na po. Meron na po. Senado po, gumawa ng ganon. Okay? Sila po ay may sariling batas. Sila daw po ang pinakamataas. Kailangan daw po sundin sila. Kasi impeachment court na daw sila. Gumawa na po sila ng sarili nilang konstitusyon. kahit sa rules ng Senate, wala yun eh. Kaya hindi ko maintindihan yon. Pero, hindi naman unexpected. Dahil nung sinimula ni Senate President Jesus Escudero, yung gulo doon sa forthwith, alam ko may paano na itong mga ito eh. Dahil yung pag-delay using the word forthwith ay very obvious. Very obvious. Ayaw nila na mag-convene sa trial court. Naku po. Dine-delay nila para may dahilan sila later on para sabihin, oh, wala nang oras eh. At yun nga yung sinabi nila, wala nang oras. Wala nang oras
Pero bakit ba nawala yung oras? Di ba dahil sa kanila? Mhm. Tapos very open naman yung proposal ni Bato na i-dismiss. No, i-dismiss yung impeachment. Ang sabi ni Francis Tolentino ay de facto dismissal. Oo. Again, there is no such thing in our Constitution or the rules of the Senate. Mhm. It's Usaping, meant yan eh. oo, yung usaping pag-remand, sir. Kasi pag Oo. binasa mo yung... Di ba dapat pag may de facto dismissal, mga kababayan, it should be, ito ay para dun sa mga tawag dito, legislators. Di ba? Sila, para to sa mga legislator, dapat mag-craft muna sila ng batas, saka to i-apply, saka to i-implement. Pero sa kanila, mga kababayan, wala sa konstitusyon, apply na natin. Sabi nga po na magagaling na legal luminaries, na luminaries, yung totoo talaga, hindi yung nagpapanggap lang. Okay? Sabi po nila, mga kababayan, do not encroach. Ibig sabihin, mga kababayan, huwag mong dagdagan ang mga bagay na existing na. Okay? Hindi mo rin pwedeng bawasan ang mga bagay na existing na. Not unless, mga kababayan, ito po ay gagawin ng mga legislators at maipapasa. Pero the moment, mga kababayan, during the trial, hindi ka pwedeng mag-encroach basta-basta. Ibig sabihin, magdagdag. Hindi mo pwede na, okay, kulang kasi ng ganito, dagdagan natin. Okay? Ay, hindi pwede, sa unang mga jurisprudence, precedents, wala yung pagdidismiss, dagdagan natin. Hindi pwedeng ganun. Pwedeng gawin yan, mga kababayan, kapag kayo po ay nagpasa ng resolusyon to amend the existing law. Pero during the trial, hindi ka pwede na mag-encroach. Hindi pwede yan. Maliwanag yan ay labag sa konstitusyon. Ang pag-remand ay Ah. in essence ibabalik mo on a lower court, 'di ba? Parang ganoon 'yan eh. Higher court ibabalik on a lower court yung pag-remand. Oo. Hindi naman ito Oo. korte. And they are of equal bodies, 'di ba? Equal bodies ang Yes. Kongreso at Yes. ang lower house at ang Senate. We are okay, hold on a second. We are referring, mga kababayan, between the Senate and the lower house, okay? Kaya sila co-equal body. So bakit i-remand? Hindi po ba doon pa lang questionable na? Yun? Ang sabi nga ng mga legal luminaries natin, ng mga law school, that is clearly unconstitutional. Okay? No? Kaya hindi ko alam, saan ba nag-aaral itong mga senador na to, lalo na yung mga abogado? Aha. No? Dahil nag-create sila ng bagong term na which doesn't exist. Aha. No, abogado naman si Francis Tolentino, abogado naman si Jesus Escudero, abogado naman si Alan Peter Cayetano, Aha. no? Baka nasobrahan sila sa galing, kaya nila mag-invento kahit wala sa konstitusyon at wala sa sarili nilang rule. Baka gusto nilang mag-back to the ano ba 'yon, mga kababayan? Kailangan nila mag-time travel. para daw babalik sila sa nakaraan. Pag time travel nila, lalagyan daw nila 'yon. Kasi magaling sila, tapos ngayon implemented na daw agad 'yon. Kaya ngayon, in limbo yung Aha. in limbo yung impeachment. Ang sabi nila, tuloy pa. Mm. Pero dahil ni-remand mo, ano yung gagawin mo ngayon? Lalo na nag-adjourn ka na. Di ba nag-adjourn ka na eh? So ang sabi ni Senate President Jesus Escudero, papasa na sa 20th Congress. Pero may volatilya. Ang sabi niya, pwede itong hindi tanggapin ng 20th Congress. Ibig sabihin, sineset na yung template para ito ay i-reject. Dahil Nako, yung 20th Congress, kasama siya ron eh. Mm-mm. Di ba? Kasama yung karamihan ng senador ngayon na nag-remand. Kasama sila sa 20th Congress. Mhm. So, parang tayo-tayo lang, maglulukuhan pa eh, di ba? Pati nga yung usapin kung tatawid ba sa 20th Congress, Oo. kailangan pang pag-usapan, sir, di ba? Yeah, dapat pala yun eh, dahil korte na kayo eh. Ibig Oo. sabihin sa korte, kahit mapaltan yung mga hukom, Mm-mm. tutuloy yung kaso. Whether Tama. yan ay Supreme Court, whether yan ay Sandigan Bayan, whether yan ay Impeachment Court. Korte. Tumitigil kayo bilang Legislative Senate. Mhm. Correct. No? Nagsisimula kayo bilang korte. At ang korte, magpapatuloy yung kaso kahit nagpalit yung hukom. Mhm. No, alam mo naman, Rica, Christian, kahit di naman tayo mga abogado, hindi naman Hindi matitigil. yung mahirap unawain, di ba? Correct. Ibig sabihin lang noon, mga kababayan, talagang may hocus-pocus na nangyayari dito. Magkano kaya ang bayad nila kada isang tao? Kasi nga, may bribery daw na nangyayari dito. Napag-usapan na yan, sinabi ni Bato, may bribery daw. Magkano ang bayad?
In simplest Wag naman- terms. Mm-mm. Oo. Wag naman tayo masyadong binobobo. Bobo naman talaga tayo. Pero wag naman masyado, di ba? Oo. Ano ang basa ninyo dito, sir, na from the very beginning talagang ang liderato ng Senado, even yung ilan sa mga senador, Eto talagang kulang na lang maging vocal sila na talagang ayaw nilang ituloy yung impeachment. Pero sa sitwasyon ngayon na ganito na yung nangyayari, ano ba ang ipinaparating nila sa publiko? Kaninong interest ba talaga yung kanilang pinoprotektahan dito? Our ultimate Okay, immunity protection. so tinatanong na dito kung kaninong interest yung pinoprotektahan nila. Dito na ngayon pumapasok yung usapin ng Iglesia ni Cristo. Malinaw. Mhm. No, yung pressure sa isang malaking religious group, yung pressure sa mga botante sa Mindanao, no, so at yung possibility na yung i-impeach nila ay tatakbo at mananalo sa 2028. So yun yung kanilang political calculation. Ambisyon. No? Ang problema sa Mindanao, no, so at yung malinaw, Mhm. no, yung pressure. Pardon. Ipinaparating nila sa publiko, kaninong interest ba talaga yung kanilang pinoprotektahan dito? Siyempre, yung mga pressure sa kanila malinaw, Mhm. no? Yung pressure sa isang malaking religious group, Okay. yung pressure sa So sino yung tinutukoy nila na malaking religious group? Yan ay yung Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, bigyan natin ng komento ito, okay? Siyempre Iglesia ni Cristo yon, malaking religious group. Kasi ganito, sa mga tawag dito, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Mga kababayan, sa lahat ng mga politiko, halimbawa po kasi na lumabas na tuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Or wag muna doon. Dito muna tayo. Bakit sinasabi ni Ronald Llamas na pinipressure sila ng Iglesia ni Cristo? Kasi sa lahat ng mga kandidato na gustong kumandidato pa sa 2028 election, mga kababayan, parang sinasabi dito, hindi namin kayo i-endorso. At kapag hindi namin kayo in-endorso, hindi kayo mananalo. Okay? Yun yung gustong paratingin ni political analyst Ronald Llamas sa atin, mga kababayan, na itong mga ito ay natatakot kasi malaking bilang ang nakukuha nila at most probably lahat halos ng inendorso ng Iglesia ni Cristo in the Philippine history, mga kababayan, ay makikita natin na talagang 80 to 90% ay nanalo. Okay? So malaking bilang kasi ang boto ng Iglesia ni Cristo, at kapag nakuha mo yung malaking margin na bilang na yan, may posibilidad na manalo ka, mga kababayan. Okay? Ilan lang naman yung kilala natin na inendorso pero hindi nanalo. Sabi ko nga, 80 to 90% ay talagang panalo. So yun ang kinakatakot siguro ng mga politiko na ito. 'Di ba? Walang tiwala sa sarili. sa mga botante sa Mindanao, no? So at yung possibility na yung i-impeach nila ay tatakbo at mananalo sa 2028. So yun yung kanilang political calculation. Ambisyon. Okay, eto naman. Sabi niyang ganon, napipressure din ang mga senador na to. Baka mamaya kasi naging anti-Sara Duterte sila. Pina-impeach nila si Sara. Mga kababayan, dito naman ako medyo naguluhan kay Ronald Llamas. Di ba halimbawa, kunwari pina-impeach nila si Sara. Di ba pag napa-impeach nila si Sara, hindi na ito makakatakbo sa 2028. Bakit? Ngayon, ano na nararamdaman ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss dito sa pinag-usapan nitong tatlong itlog na ito, tatlong ob-ob na ito. Unahin natin itong mga sinasabi nitong mga ob-ob. Galing-galingan itong mga ob-ob na ito. Nagmamarunong. Tinitira nila yung sinasabi nilang reman na yun ang gusto mangyari ngayon ng karamihan sa mga senador na ibalik nga doon sa Congress. Mga ob-ob, makinig kayo. Pinahirapan lang ninyo yung sarili ninyo kasi gusto ninyo yung pilipit, gusto nyong ituwid. Etong si Go Philippines. Ang sarap ituwid nito. Ganun no? Yeah. Masarap ituwid. Ngaya, ob-ob na mga kasama niya, may dalawa siyang kasama na babae at saka lalaki. Dalawang ob-ob din na ang sarap pag-uuntugin ng mga ob-ob na ito. Kung maririnig ninyo sa usapan, magagaling talaga ito. Yes, magagaling ang mga ob-ob. Magagaling magsinungaling. Akalain ninyo, ang mga term na ginagamit dyan ay mga termino ng mga abogado. Pero, inamin ng isang ob-ob na kausap nila dyan na hindi sila abogado. Yung pala, ito ay isang political analyst. Hoy, political analyst ka na dyan. Isa kang ob-ob. Ang ginagawa kasi nitong mga ito, lalo na ito si Go Philippines, nagpaparami ng views. Di ba napansin niyo sa unang bungad niya, sabi niya, buti na lang, wala dito yung nanay ko, kakauwi lang, nabubulol na naman ako sa iyo. Go Philippines. Kasi nga, religious ang pinag-uusapan.
Iglesia ni Cristo na naman ang kanilang pilit na ikinakabit dito sa issue na ito. Pinipressure daw ang mga senador ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Ano ikang dahilan? Yan, naglatag ng dahilan itong mga ob-ob. Akala mo kung sinong matatalino. Mga ob-ob, pag pipitikin ko kayo, pag-uuntugin ko kayong tatlo eh. Sa totoo lang, pag nagkita-kita tayo, kaya ko kayo pag-untugin eh. Oo, I walk na to. Tandaan nyo yan. Ngayon, ang pinag-uusapan nila rito, bumabanat sila. Sila daw ang nagwala ng oras. Yun nga sinasabi rito. Pinag-uusapan nila rito na nawala ang oras. Kasi nga, 19th Congress pa yon, ngayon 28th Congress na. So, ang nagwala na ng oras dito ay ang mga senador na nakasalukuyan. Kung hindi ba naman kayo mga ob-ob, pinahihirapan lang ninyo yung sarili ninyo. Sa totoo lang. Kasi ganito yan eh. Kapag ka ang isang magnanakaw, kahit huli na yan sa akto, hindi yan amin. Walang ganun. Bihira ang gumagawa niyan. Eto yung mga ob-ob na ito. Nakikita nila na nasa tamang direksyon na ang Senado ngayon. Pilit nilang binabaluktot kagaya ng kanilang mga pag-iisip na wala namang isip. Akalain ninyo yun? Nag-iisip sila, pero wala silang mga isip. Ob-ob, mga ob-ob. Makinig kayo kay Boss Ray. Ito pa, yung pinag-usapan nila. Ang sabi kanina itong ob-ob na nagbagaling-galingan itong Go Philippines. Sabi niya, do not encroach. Do not encroach. Huwag mo daw bawasan kung existence na. Sabi ni Ob-ob, makinig kayo, pansinin ninyo, huwag bawasan. Yun ang sinabi niya. Pero, nung sumunod na salita niya, ang sabi niya na rito, huwag daw dagdagan. Tinwist na ni Ob-ob. Saputin ko ito eh. Boss, wag. Relax ka lang, boss. Pag ito kaharap ko sa debate ito, puro pasamo ka nito. Sigurado ako. Totoo yan. Go Philippines, gago Philippines, ob-ob ka. Ngayon, ito pa. Diyan pa lang eh. Panalo na tayo dyan. Pinipilipit talagang. Kung ikaw na nanonood, ob-ob ka rin. Kagaya ng mga subscribers niya, kagaya yung mga nanonood niya, yung mga viewers niya, talagang sasabihin mo, ang tali-talino nitong ob-ob na ito. Pero sa totoo lang, ang laki mong ob-ob. Kanina sabi mo, bawal bawasan. Ngayon, sinabi mo na naman, bawal dagdagan. Magkaiba yung bawas at saka dagdag. Ob-ob ka. O, tuloy tayo. Sa kaububan nitong mga ob-ob na ito. Hindi sila abogado ha. Inamin ng isang kasama nila dyan, na isang ob-ob din, hindi ko makita mukha nito, na hindi sila mga abogado. Pero kung makapagsalita, pero kung makaasta, parang legit na abogado. Mga abogago kayo. Ngayon, sabi ng isa, nagtataka ako, bakit karamihan naman sana ng mga senator dyan at nagbanggit pa siya ng mga pangalan, si Escudero, abogado yan. Pero bakit hindi nila naintindihan ito? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kasi yung konteksto na gusto nyo palabasin, hindi yun ang tamang tinutumbok ng Senado. Iniiba nyo kasi, kaya hindi nyo maintindihan. Kayo ang hindi nakakaintindi. Kaya ob-ob kayo. Ngayon, ito pa. Kaya pala nagsalita ang pangalan nito, may pangalan siyang nabanggit dito eh. At siya na rin mismo nagtaka, sabi niya, di ba? Nagtataka rin ako bakit ginagawa ito ni Ronald Llamas. Isa rin itong Ronald Llamas na ito, isa rin ob-ob. Itong Ronald Llamas ay isa itong political analyst. At siyempre, namin yan, hindi siya abogado. Pero nagtataka ako, nagagaling-galingan itong ob-ob na ito. Nagtataka raw itong isang ob-ob din kung bakit ito ginagawa ni Ronald Llamas. Sila na mismo, di ba? Sila na nagka-contradict na sa kanilang mga paniniwala. Kasi mga ob-ob talaga ito. Mahaba ang kanilang video. Hindi ko kayang tiisin yan. Kasi ampaw at dito na nga ipinasok na nila yung Iglesia ni Cristo. Sino daw yung pinakamalaking religious group na sumusolsol at nagpipressure sa mga senador? Ngayon inaamin na nila na isang malaking political group. Kung hindi ba naman mga ob-ob ito. Ano ba tawag nila sa Iglesia ni Cristo? Di ba maliit lang? Maliit lang kayo, kukunti lang kayo. Pero ngayon lumabas sa kanilang mga bibig. Kasi nga mga ob-ob sila, inaamin na nila na malaking political group. Hindi ko na maintindihan sa inyo kung ano na nangyayari sa mga utak ninyo. Mukhang nagpulburon na rin kayo. Mga bangag ba kayo? Kung hindi kayo bangag, mga ob-ob kayo, sigurado ako. Pinipilit nila ipasok ang Iglesia ni Cristo. Ob-ob, makinig ka. Iglesia ni Cristo, ako. Gusto mo hambalusin kita? Ob-ob ka. Ob-ob ka. Yan yung sinasabi ko sa iyo. Pilit mong idinidikit yung Iglesia ni Cristo na wala kang kalam-alam. Kahit 5 duling, wala kang ambag. Ob-ob ka. Yan lang masasabi ko sa iyo kasi bawal akong magmura. Baka mamaya pagka minura kita ng mula talampakan hanggang ulo, matunaw ka dyan. Gusto kong makita itong ob-ob na ito eh. Kaya mo kaya si Boss Rek? Ob-ob? Gago? Philippines? Ang yayabang ninyo? Ngayon, problema ninyo, nandito na si Boss Rek. Mga ob-ob kayo. Sa susunod na mga video natin, talagang nabubulol ako sa inyo. Bibirahin ko talaga itong mga ito. Kasama na yung isang paring ob-ob, talibong, ob-ob din. Mga ob-ob, magsama-sama kayo. Ang sarap ninyong pagkukutusan. Ang sarap ninyong pag-uuntugin.
siguro pwede na akong pagpawisan ako dito sa mga ob-ob na ito eh. Ba, kayo na lahat, magsama-sama na kayo. Mga ob-ob kayo. Pasensya na po ha. Ganito ang sinasabi ni Boss Rick dito kasi nasa totoo lang tayo. Ngayon, kung nagagalit kayo kay Boss Rick, malaya kayo magkomento dyan. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Kahit anong sabihin ninyo, tanggap ko yan. Ganyan si Boss Rick. With that, kagaya na sinasabi natin dito, pero bago ako makalimot, shout out po muna sa lahat ng mga subscribers, lahat ng mga bagong subscribers, lahat ng mga manunood, lahat ng mga viewers, lahat ng mga bashers, mga nanay, mga tatay, ate, kuya, lolo't lola. Shout out po sa inyong lahat. Kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong ob-ob.